Hi everyone, Eb here. So in this video, I'm going to talk about how creating video content can impact your sales, positively impact your sales, no? So paano nga ba, alam niyo, paano nga ba makakatulong yung pag-post, yung pag-create ng video content sa negosyo na meron ka? Ano yung positibong dulot nito sa negosyo mo? No, and ituturo ko yan sa iyo in this kind of video na ngayon ko na lang uli ginawa na may pa whiteboard setup, tapos di ba may mga ganyan. By the way, gantong klase yung content dati na nire-record ko, parang nagtuturo lang, nagsasalita sa camera kahit wala namang kausap, pero hindi ko pinopost. Pero ganyan ako nung nagsisimula, parang ganto. Anyway, so yung iba kasi, no, kaya din context lang kung bakit ko naisipan gawin yung gantong klaseng content or etong topic na to, kasi may iba na sinasabi nila may iba pa namang way para makakuha ng sales. Hindi ko kailangan ng video. Ngayon yung ilan sa mga binabanggit nila. Well, totoo naman na meron pa talagang ibang way aside from creating video content. Kung meron ka ng effective na way to get sales, di go. Tuloy-tuloy lang. Wala namang problema dyan. Maganda nga yan kasi may nakita ka ng parang right formula, tapos gawin mo na lang siyang mas effective or parang i-maximize mo lang yan. No? Yung iba naman ang sinasabi, hindi ako sure kung makakatulong ba talaga yung paggawa ng content sa business ko, no? Yung tipong hindi ko naman nakikita yung effectivity niyan, parang ganyan, no? Totoo naman na ganon kadalasan yung ibang pakiramdam ng mga business owner. Yung iba naman, nakagawa na ng video content, nakagawa na ng content dati pero hindi talaga nakakabenta or hindi nakabenta. Tipong hindi nag-work yung ginawa nilang video. Pero ngayon, ika-clarify ko lang na merong positibong nadudulot yung pag-post ng content para sa business mo. No? So, meron talaga. And in this video, ipapakita ako sa iyo kung paano. Baka lang kasi hindi mo lang alam kung ano at paano. So, ipapakita ako dito yun. Okay? So, basically, ganito yung parang flow. So, pagka nag-post ka ng video, once na nag-post ka ng video, importante na magkaroon yan ng views. No, syempre, alangan naman gumawa ka ng content tapos walang manonood. So, importante na magkaroon niya ng views. After nyan, magkaroon ng views, yung mga viewer, magiging follower. Posible na i-click nila yung follow button or yung plus sign. Pero hindi lang yung plus sign na button, pero alam mo yun, yung sense na susubaybayan ka nila. Minsan kahit hindi nila i-click yung follow button, pero babalik-balikan ka niyan if ever. No? So alam mo yun, yung sense na magsusubscribe sila, susubaybayan ka nila. Tapos yung after nilang maging followers, importante na ma-convert sila into leads. Hindi lang, yung follower kasi hindi yan lead. No? Masasabi lang na leads kapag meron na silang kinomit kahit onte. Whether parang nag-inquire sila, naging contact mo sila, binigay nila yung email nila sa'yo, binigay nila yung personal account nila sa'yo, meaning nakipag-chat sila sa'yo sa Facebook or kung ano man. No? Yun yung masasabi na lead sila, kasi sabi nga ni Alex Hormozi, engaged leads yung dapat meron ka or dapat mangyari after nilang mapanood yung mga video. After maging lead, magkakaroon niya ng interest dun sa talagang mismong service na in-offer mo. Usually kasi, no, yung mga high ticket kind of service or product, high ticket meaning ito yung mga 30, 50k above na produkto o serbisyo, kinakailangan talaga yan ng tawag. Kinakailangan ng appointment yan para whether mas maniwala pa sila dun sa tao or sa inyo. Parang ganun. So, yung mga ganung klaseng offer or service na high ticket, usually yan kailangan ng tawag, kailangan ng conversation. Kasi mahal yung babayad di ba? Mahal yung ibabayad. So, para ma-make sure magandang meron silang makausap na someone.
Okay? So, appointment. Importante na maging appointment yung lead na yon. After maging magkaroon ng appointment, doon na mako-convert yan into sales, into money, yung meron na kayo talagang agreement or yung deal, no, na may perang binabayad na. So, ayan yung journey ng mga tao na dapat pagdaanan if ever gagawa ka ng content from video to views, to follower, to leads, to appointment, to sales. So, dito pa lang, in a nutshell, meron talagang nagagawang impact pagdating sa sales. Yung video na ginawa mo o yung video na gagawin mo, dapat meron. Dapat meron kasi sayang naman yung paggagawa, di ba? So, baka lang kasi hindi mo lang alam kung paano siya magagawa or make sure. Eto, ipapakita ko sa iyo kung paano. So, sabi ko nga, di ba, kapag gumawa ka ng content, importante na merong manood. Di ba? Para masukat kung meron bang manonood, eto yung factor para malaman yon. How good the content is. No? Kamusta ba yung content? Kamusta ba yung content? Specifically, yung message ba may substance? Okay? Yung message ba may substance? Meaning, may katuturan ba tong sinasabi mo? No? Or yung script mo ba or organized, meaning meron kang magandang topic, meron kang magandang message, pero kamusta ba yung script mo? Maayos ba yung pagkakagawa niya? No, naiintindihan pa siya. O kung hindi ka man gumagawa ng script, the way kung paano ka magsalita or the way kung paano mo kung visual man yung klase ng content na meron ka, the way kung paano mo combine yung mga elemento na yon, organized ba? 'Di ba? So yung script, kamusta ba yung script? Yung delivery, no, yung paano pinarating yung mensahe, nakarating ba talaga? 'Di ba? Or alam mo 'yon, effective ba? Ito hindi lang sa the way kung paano ka magsalita, minsan sa editing or sa visual, kamusta ba yung delivery? Okay ba siya? So ito yung mga bagay para masabi na para maging dahilan para panoorin yung video na ginawa mo. Para ma-convert yung ginawa mong kinreate mong content na merong manood, ma-convert into views yung mga tao. No? Another factor para makaapekto sa views, ito yung like, comment, and save. Like, comment, and save. Ito yung sinusukat ng algorithm or ng mga social media platform para masabi na okay, ibuboost ko yung views neto. Ipapakita ko pa to sa mas marami pang tao. Bakit? Kasi may nag-like, may nag-comment, may nag-save. May nag-click, may nag-tap doon sa video na pinanood mo. That way, masasabi ng social media platform or ng robot inside the platform na okay yung content mo. Okay yung content mo kasi may nag-click doon sa content. So, papanoorin ng tao. So, syempre, hindi lang dapat panoorin. Importante na ma-convert yung mga yan from someone na pinanood lang to someone na ifa-follow ka or ifa-follow kayo. Para masabi kung paano yun, kamusta ba yung connection? How strong the connection is from the viewer to you as a content creator or to you as a business. Nakaka-connect ba siya? Matindi ba yung connection? Okay? So, yung connection, ito yung ibig kong sabihin. Yung similarity. Parehas ba nakaka-relate ba sila sa'yo? Parehas ba kayo ng pinagdaanan? Parehas ba kayo ng, alam mo yun, yung kung sino man yung nandun sa video, kaparehas ba ng nanonood? Alam mo yun, meron bang some sort of similarity? Nakaka-relate ba? No? O kaya naman, aspiration. Eto bang nakikita nila sa video ay gusto nilang maging? Baka lang kasi, yun yung pwedeng maging connection. Eto yung tao na gusto kong i-follow kasi eto yung tao na gusto kong maging. So, ina-aspire.
No? O kaya naman as a resource. As a resource. Meaning, etong tao na to or etong business na to or kung ano mang page yan, mapagkukuhanan ko ba to ng resource someday? In the future, pwede ba tong makatulong sa akin as a resource? Kamusta ba yon? How strong these three are from the viewer to follower. No, ayan yung way para ma-convert yung from viewer to follower. Okay? So, syempre, after maging follower, eto na yung parang negosyo side, yung sales side. Yung follower ma-convert into leads. No? Ma-convert into leads. Kung dapat hindi lang sila follower, pero alam mo yun, parang ma-consider sila as someone na mag-commit kahit papaano, kahit maliit. No? Ang tanong, gaano ba ka-compelling yung way mo para utusan sila na maging lead? Gaano ba ka-compelling yung call to action mo dun sa content? No? Specifically, yung mga tao, mararamdaman ba nila yung need nung sinabi mo, oy, kailangan kong gawin yan. Kailangan kong gawin yung sinabi mo. Oo nga, no, mag-opt-in or magbigay ng email or oo nga, no, parang mag-inquire. Kailangan ko ba yan? Paano mo yun? Paano nagawa ng content mo yun na maparamdam sa kanila na kailangan nila to? Yung sinasabi mong kung ano man para ma-convert sila into lead. Ito ba ay gusto ko ng audience, ng viewer? Ito ba, or yung follower, ito ba ay gusto kong mangyari din? No? Ito ba ay something na pwede kong i-explore? Hindi ko naman gusto, hindi ko naman kailangan, pero interesting yan. Paano mo yun magagawa in your content? Yan ang mga tanong na dapat mong ma-make sure para yung follower maging lead. Okay? So, syempre, after maging lead, lalo na kung sabi ko nga, kung high ticket yung binibenta mong product or service, high ticket meaning 30K, 50K pataas, 100K, mga ganyan. Importante talaga na merong some sort of conversation. Mag-usap kayo, whether through chat or through call. No, meron dapat appointment. Mag-uusap. No? Mag-uusap. Para yung lead na yon, mag-schedule sila ng call or magkaroon sila ng interest na kausapin ka. Kamusta ba yung landing page? How convincing the landing page is? Yung landing page, hindi lang to yung common na website na merong email, tapos pangalan, mga ganyan. Pero, pwede rin naman pumunta sila sa ibang platform as a landing page. Yung paglalandingan nila. No? So, for example, ako yung landing page ko ay yung Messenger. Parang i-chat nyo na lang ako kung gusto nyo mag-inquire sa akin. So, yung Messenger, yun yung landing page ko. Yun kasi yung way ko to communicate. No? To communicate. So, gaano ba ka-convincing yung nakikita nila sa landing page? No? So, ito, whether yung copy sa landing page or kung paano ka makipag-usap or, alam mo yun, paano mo na-deliver yung message through that landing page para yung lead na yon mag-book ng conversation sa'yo. No? So, yung tatlong bagay para malaman kung yung lead na yon ay maging appointment. As in, kailangan ba talaga nila to? Yung urgency, may deadline. Kailangan ko na ba itong masimulan? Kasi, alam mo yun, sobrang interested na ako. Kailangan ko na itong masimulan. Urgency, kamusta? Para sa mga tao to para sa mga nanood. Yung clarity, dun ba sa landing page, nagkaroon ako ng clarity? Or naging clear sa akin talaga ano yung pwede mong gawin sa akin? Kasi okay na ako interested na ako nag-commit na nga ako ng onti Naging lead na nga ako Pero nagkaroon ba ako ng kalinawan pa sa kung ano talaga yung kaya mong gawin for me? Proof, nagawa mo na to sa iba ba? Sa iba ba?
Nagawa mo na ba to sa iba? Or at least sa'yo mismo? 'Di ba? So, eto yung mga to, yung kailangan ma-check para malaman, para yung lead na yon ay maging appointment, mag-book ng appointment sa'yo, ng conversation. Okay? So, kamusta ba yung landing page? Convincing ba? Okay? So, syempre yung appointment na yon, eto na yung way para talagang magkaroon ka ng pera or masil talaga yung deal, magkaroon ng agreement. 'Di ba? Mabayaran ka na. So, yung appointment na yon yung appointment ng tao, ma-convert siya into sales. Into sale. No? Ang sinusukat diyan, usually yung mga yung conversation na to, buy-in naman na yung audience yung from yung lead na yon, yung appointment, naka-buy-in na sila. Kumbaga willing na silang magbayad. Ang tanong na lang, mafi-feel ba nila na gusto talaga nila? Alam mo yon, yung final na pagsukat nila sa sayo or sa business na meron ka. Kaya usually yung vibe na lang yung chine-check dyan. Magka-vibe ba kami? Nararamdaman ko ba yung vibe naming dalawa? No? Specifically, eto yung kailangan mong magawa. Kamusta ba yung tonality? Hindi naman ba nakakainis kausap tong tao na to? Yun yung mga naglalaro sa isip ng mga tao, ng audience. Kapag i-convert na sila, magbabayad na. Hindi naman ba nakakainis? Or alam mo yun, vibe ba kami? Depende sa kung paano siya magsalita. Ako ba? Kamusta ba yung effort ko? If ever ginawa ko to, mahihirapan ba ako para ma-achieve yung gusto kong ma-achieve or hindi naman? Kamusta ba? Kamusta ba yung pagkaka-explain niya? Assurance, make sure ko ba na magagawa to talaga kapag in-avail ko na to? Yung certainty ng tao na yon, makukuha niya ba? And usually sa call or sa chat to nangyayari. Sa call or sa chat to napuprove. No, para nang sa ganon talagang magbayad na yung tao. Yung paano niya na feel yung vibe, feelings na lang dito yung parang sinusukat. So, ayan yung way para yung content maging sales. So, to recap, kapag meron kang ginawang content, importante na may manood. Maging viewer magkaroon ng viewer. Tapos yung viewer na yon maging follower. Tapos yung follower na yon maging lead. Mag-commit kahit papaano. Tapos yung lead na yon mag-book ng appointment. No? Mag-commit ng mas malala pa. Di ba? Mag-commit ng mas malala. Kasi time yung inaano dito time yung ini-invest pa dito. Yung appointment. So, importante na ma-make sure yung mga bagay-bagay bago talaga magbayad or mag-commit ng mas malaki. Kung yung appointment na yon ma-convert into sale, well, yun talaga yung totoong commitment. I mean, yung pinakamalaking commitment na magbayad na. Lalo nga kung high ticket yung binibenta or binibenta mo or sinaserve mo. Ba? So, ayan yung way para ma-convert yung content into sale. So, ibig sabihin, meron talaga. Meron talaga. So, bigyan natin ng numbers. Example lang naman. No? So, kapag gagawa ka ng content, for example, nakakuha ka ng 1 million views. For example, lagawin natin ibang kulay. For example, nakakuha ka ng 1 million views. Diba? Nakakuha ka ng 1 million views. Kaya kami sa service na meron kami sa agency, parang ginagol namin na magkaroon din ng 1 million views. Or at least 100k views. Kasi kapag merong 1 million views, guaranteed na merong 10k followers. No? So, again, magkakaroon lang ng 1 million views kung okay ba yung message, may substance ba, organized ba yung script, okay ba yung delivery. Tapos, guaranteed kasi na pagka merong 1 million views, lalo na kung may similarity,
ina-aspire ka nila or makukuha ka nila as resource, education, usually magkakaroon ng 10k followers kapag ka merong 1 million views. Usually, no, in our case, ganun yung nangyayari. So, kapag ka meron ka ng 10k follower, depende sa call to action mo, makakakuha yan ng mga leads. Kung sabihin natin 1%, kasi pinakamababa, no? Sabihin natin 1% lang yung conversion, meaning sa 10,000, 1% lang doon yung nagiging leads. So, 1K, di ba? Tama naman ba ako? O yun. 1K, for example, yung naging leads. Eto nakadepende pa, no? Kasi paano kung sobrang ganda naman talaga nung pagkakasabi mo, as in talagang sobrang compelling yung call to action na meron ka, 'di ba? So tataas pa yan if ever. No, 10% pala to. So kunyari 1,000 na lang yung naging lead. Yung sa 1,000 na yan, let's say 1% din yung nag-book ng call or nag-book ng chat sa'yo, nag-inquire. No, sabihin natin 10 yung nag-inquire, pinakamababa na lang, no? And again, sinasabi ko nga, tataas yung percentage ng conversion niyan, depende kung gaano ka convincing yung landing page na meron ka. Yung urgency, nakukuha ba? Yung clarity na nakuha ba? Yung proof meron ba? So, tataas pa yung conversion niyan if ever. No? So, sabihin na lang natin 10. Sabihin na lang natin 10 yung nag-book ng call. Para lang magkaroon ng para lang at least, alam mo dapat, parang conservative. No? Conservative. No? So, kung 10 yung nag-book ng call, depende kung kamusta ba yung vibe during the call or during the conversation. Sabihin natin 3 dyan magiging client or magiging client or customer, 'di ba? So 3 yung naging conversion if ever. Again, conservative conversion percentage lang to. Sabihin natin ito 30% lang. Usually kapag dumaan na yung mga tao from viewer to lead, kasi may mga nababasa na sila diyan 'di ba? To the point na kaya sila nag-book ng call dahil sobrang interested na sila. So, ibig sabihin, sobrang filtered na nung 10 na to. Etong lalong 1,000 na to, filtered na rin yan. Ibig sabihin, in my experience, hindi na mahirap mag-close ng sales kung dumaan sa tamang proseso ng pagluluto ng prospect. 'Di ba? So, sabihin natin 3 yung naging sales. So, ibig sabihin, 3 yung pwedeng maging client, di ba? Parang ganon. So, ayan yung impact ng gagawing content doon sa sales ng negosyo. Depende sa product or services to, no? So, ganon. Yun nga yung sinasabi ko, yung percentage ng conversion, depende pa to sa kamusta ba yung landing page, kamusta ba yung vibe during the call, yung call to action, compelling ba, depende pa yon. No, so posible pang tumaas yung conversion rate ng bawat step. Yun yung sinasabi ko. Tapos ang malupit, isang video pa lang to. In organic kind of content, pwede kang gumawa pa ng mas marami pang video. 'Di ba? Mas malaki pa yung chance. So imagine mo na lang yung numbers kung Siyempre, totoo naman na hindi naman talaga laging 1 million yung views. Pero alam mo yun, makagawa ka lang. Sabihin natin magawa mo yung content in 1 year, maybe 6 months lang. No? Marami na yung content. Sabihin natin gumagawa ka talaga ng content, sobrang solid ng content mo, message, script, delivery, okay lahat. Posible na 10k, mga ganun klaseng yung views niyan, makakaipon ka rin ng 1 million views. Or more. Tapos, compute mo na lang yung pababa. Compute mo na lang yung from viewers to followers to lead to appointment to sales. Isang content pa lang or couple of content pa lang. So, imagine, ganun ka laki yung potential. Positively.
ng paggawa ng content sa sales ng business or sa marketing na meron ka. Okay? So, ayun, I hope nagme-make sense etong sinasabi ko. At least nagkaroon ka sana ng kalinawan sa mga bagay-bagay. If you are someone na iniisip, ano bang magiging dulot talaga sa akin yung content na yan? No? Ito yung sagot. Ito yung sagot. In a nutshell, merong madudulot na something etong content na gagawin mo if ever, no? Para naman sa mga taong hindi hindi pa nakaka alam mo yun, nakagawa na ng content dati pero hindi naman talaga nakakabenta or wala talagang madudulot. Ito yung kailangan mong i-check. Etong mga to, yung connection, yung kamusta ba yung content, yung call to action, yung landing page, yung call na alam mo yun, ito yung mga kailangan mong i-check na mga bagay para magawa yon. Hindi lang yung mismong video. Kasi imagine, isang part pa lang yan ng eksena. Meron pang kailangan na iba na i-check. So yan, if you are someone na ganyan, well, sana meron kang natutunan in this content. Kung meron kang mga tanong, feel free to comment down below siguro or i-chat mo ko kung baka meron kang tanong or what. Tapos, susubukan ko na mag-reply. So, yun lang naman for this video. Thank you sa panonood. Thank you sa time. And see you on the next video. Bye-bye.